So ayan na. Ngayon, press job naman tayo, press job. So ngayon magpapalit tayo ng connecting rod ng Rouser 135. So ayan. Ito yung bago, genuine na connecting rod set, connecting rod kit. So ayan. Una natin gagawin is tatanggalin muna natin tong mga bearing tsaka itong sprocket ng timing chain. So ayan. Ayan. Gamit tayo nitong yan, yung set natin na pangtanggal ng bearing. Yan, dahil na ipit na natin siya, so try na natin siya i-press dito, pag ganyan. Yan. So yan, bumao na siya. Pasensya na kayo, medyo maliit yung press natin, kaya nahihirapan ako sa mga ganito. Pero it will get the job done kahit papaano. Yan, tanggal na. Yan. Putang ina, nagkasihulog-hulog na. Good. Okay, tanggal na yung isang bearing. Tsaka itong timing gear, sprocket. Ayan. Okay, tanggal na. Bale, next step natin is tatanggalin na natin yung connecting rod. Okay. Step natin is kakalangan natin to. Yan, bale pinupush na yung pin. Okay, tanggal na.
Tangina ang kalat. So, yan. Tanggalan natin yung pin. Next step natin is, ito naman yung isa. So, bali, full video pala to, pati yung pag-balance, i-video natin. So, yan. Ito na. Tingnan natin kung ano na ang kalagayan niya. So, yan na. Ito na yung focus ba. Yan, yan. Ito yan, may gas-gas na. Yan na yung maluwag. Pati yung mga bearing niya, meron na ring mga ano, talagang sira na. Disclaimer lang hindi ako eksperto nito. Marunong lang. Hindi ako kumpleto ng gamit, so maliit lang yung press ko. So bali ginagamit ko lang yung mga resources ko as of now para matapos or maging successful tong pagpapalit natin. Yan. Okay. Yan, dire-diretso na tayo. So, next step natin is kakabit na natin yung pin dito sa kabila. Bale, uunahin nyo yung merong yung oil passage. Uunahin nyo yun doon. Linisan muna natin. Linisan natin ang oil. So, ngayon, i-light tap lang muna natin siya para may initial siya na contact doon sa ano. Para lang to sa mga newbie na katulad ko. So, yan. Ang next is ito naman. Bale, pag ganito to, pag ganyan, ang kabit. Pag nag-assemble ako ng mga ganito, gear oil yung gamit ko para medyo sticky yung mga fluid, ay yung oil. Matagal maalis. So yan. Sa ganitong posisyon, bale, i-estimate nyo muna yung ano niya, yung alignment nito, kasi mamaya i-final din naman natin yung alignment. Tapos, ang specification naman ng rouser, sa manual ng rouser, is yung distansya ng gap dito is 0.10 mm. So, susundan natin yung manual.
Yan. Maluwag pa. Okay. So, yan. Actually, 0.8 itong ginagamit ko, pero specification is 0.10. So, 0.8 ang ginagamit ko para may allowance naman siya. Kasi sa manual is, service manual is 0.5 to 0.10 talaga yung optimal dito. So, ginagawa ko, 0.8 talaga yung sineset ko dito sa gitna. Sa router lang yun. Sa iba-ibang motor, magkakaiba naman yung mga specification nila. Ayan. Yan. Okay na. So, ngayon, next step natin is magbabalance na tayo. So, yan. Balance na tayo. Balance. Ayan. So, yan. I-align na natin. So, yan. Kung makita nyo, ito yung pinaka-peak na position. Yan. Pinaka-peak siya. So, meaning, ganyan siya. Dito yung pukpok. Sa ilalim, bali dito. Dito yung pukpok. So, yan. Pukpokin natin. Yan. Testing ulit natin. Ayan, kulang pa. Kung susundan natin ang manual, pasok na to kasi yung specification ng manual is halos 5 guhit. Dapat yung deviation niya sa 5 guhit. Pag 5 guhit yung deviation niya, pasok pa rin yun sa manual. So, pero andito na rin naman tayo, perfectin na natin. Yan. Isang guhit na lang, isang guhit. Yan. So, yan. Testingin natin ulit. So, yun. Yun. Okay na. Perfect na siya. So, yan. Ito na ang final. Nakakabit na yung bearing. Ayan, so ayan. Ayan, nakabit ko na yung bearing. Hindi ko na napakita kanina sa video kasi haba na to ng matindi. Medyo mahaba na yung video natin. Ayan. Thank you.